Balot. Sa Lucas 21, verse 1 to 4, at tumingin si Jesus, nakita niya ang isang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito ng templo. Nakita na rin niya ang isang dukhang babaeng balon na naghulog ng 2 kusina. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng hindi nila kailangan ng kanilang ipinagaloob, ngunit binigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. So sabi nga yan, isang mahabang prosesyon, di po ba? Si Jesus nakaupo, nagmamasid, nakatingin lang po sa mahabang pila ng pagbibigay. Merong mga naunang nagbigay, mayayaman, siguro proud na proud dun sa bibigay nila. At yung kaloob nila, talagang pinagmamalaki nila. Siguro talagang pinapakalansing pa yung mga pagbibigay nila para makita ng mga tao, ng mga kasunod sa pila, kung gaano nakahalaga, kadami yung binigay nila. Pero sumunod po sa pila, yung isang babaeng balot. Makikita naman sa kanya na siya ay mahirap. Sinabi nga po ni Jesus dito na dukhang-dukha. Siguro tumingin siya sa paligid at hiyang-hiya sa ibibigay niya. Pero tumingin siya, yumuko at nanalangin. Mas naging proud si Jesus sa babaeng iyon, di po ba? Kasi hindi tinitingnan ng Lord kung ano yung halaga, amount ng ipagkakaloob natin. Mga sandaling ito, sabi nga kanina, magkaroon tayo ng mindset reset. So, i-reset din po natin yung mga isipan natin na huwag natin ikumpara yung sarili natin sa ating kapwa. Minsan kasi, ayaw natin magbigay kasi maliit lang po yung ipagkakaloob ko ngayon. Ayaw kong kumuha ng sobre. Kasi isusulat ni treasurer, maliit lang, nakakahiya. Huwag po tayong mahiya sa treasurer natin. Sabi nga niya, mas maganda na meron po tayo ganitong card. So, ini-encourage ko rin po kayo na maglagay sa ganito. Hindi po kasi ang tao ang tumitingin. Tinitingnan ng Lord, hindi kung gaano kalaki yung amount na binibigay mo. Ang tinitingnan ng Lord kung ano yung puso mo. Diba? Nagbigay ka nga. Sabi dito, klaro-klaro po. Diyos sa ating verse. Magbigay ka man ng marami, ngunit hindi ito yung puso mo. Hindi yung value. Di po ba? Hindi yung amount, hindi yung value mo. So, sa panahon po ngayon, kapag daw po tayo nagbibigay, yung binibigay po pala natin, yun yung value na nais natin ibigay sa Lord. Di po ba? Isa pag nagbibigay tayo, pinipili naman talaga po natin kung ano yung value. Depende sa value mo, kung gaano kalaki yung pinagkakaloob natin. So sa Lord daw po, na-honor natin, sabi nga kanina, dun sa conclusion verse natin, di po ba? Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, pamamagitan din po ng ating mga finances, mapapakita natin yung pag-honor natin sa Kanya. Pamamagitan ng mga kaloob natin po ngayon. Huwag po tayong matakot na maglagay sila dito kasi ano rin po natin ito? Yan, sabi nga, protection natin. Kasi nakikita natin na nililista ng treasurer natin. So at the end of the year, kung hindi mo natin napansin, last January, naka-post po siya dyan. Yung may papel dyan sa bulletin na makikita natin din yung mga nakasulat yung price sa loob.
makikita natin, monitor natin yearly kung nakamagkano tayo, di ba, sa pinagkaloob natin sa Lord. So, huwag po tayong matakot, mahiya kung gaano man po yung pinagkaloob natin. Kasi ang tinitingnan ng Lord, hindi yung kamay mo kung paano ka maglagay sa lalagyan, kundi yung puso po natin. So, tayo pong lahat ay tumayo, ibigay po natin God. Hallelujah, Holy Spirit. We thank you, we honor you sa pamamagitan ng aming mga finances, oh God. At katulad ng babaeng balo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mindset resets sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Na magkaroon kami ng puso na palaging ikaw ang nakikita, oh God. Maging sa aming mga finances. Panginoon, alam ko na marami kami pinagdadaanan hirap. Marami kami pinagdadaanan na kailangan namin ng mga financial, oh God. And I know na ikaw ang magsusustain sa lahat ng pangangailangan namin dito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin, sa pagbibigay